Hindi bago ang Nipah virus sa Pilipinas matapos makapagtala ng ilang kaso nito noong 2014 sa Sultan Kudarat. Pero pagtitiyak ng DOH, walang bagong kaso ng Nipah virus. Sa kabila yan ng patuloy naman ang mahigpit na surveillance ng mga otoridad para masigurong hindi ito kakalat sa bansa. Pag-usapan natin kung ano nga ba ang Nipah virus, kasama po natin sa ating serbisyo ngayon si Dr. Alexander Huson ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Dr. Huson. Wala pong audio. Magandang hapon po, Ma'am Ruth, at sa ating mga televiewers and listeners. Pag-usapan po natin, ano ba itong Nipah virus? Nasa balita po kasi ito recently dahil ayon nga mismo sa DOH, wala pang bagong kaso niyan kasi may nai-report po sa social media na may mga kaso umano sa Cagayan de Oro. So, paki-explain po sa amin, ano po ba ito? Okay, ang Nipah virus ay isang RNA virus. So, kumbaga para din siyang COVID virus na RNA siya, no? Hindi naman po bago ang Nipah virus. In fact, nagkaroon na po ng ilang kaso na na-detect sa Pilipinas way back 2014. And actually, sa ibang mga Southeast Asian countries and even sa mga part ng India and Bangladesh, nakakaroon po ngayon ng pagdami ng kaso ng Nipah virus. No? Pero bakit po kaya napag-usapan na ba kayaan yun? Dahil ngayon sinasabi nyo may mga kaso sa ibang bansa. Tapos ano po ba yan? Galing saan yung virus na yan? At paano po yan nalilipat sa or nakakahawa? Okay, so ang Nipah virus ay isang zoonotic, meaning ito po ay virus na makita primarily sa mga hayop. Especially po na reserva kung saan talaga nakikita ito, yung mga bats or fruit bats at sa mga farm animals including mga pigs, no? Mga agricultural animals. So, ang pangkaraniwang mga populasyon o klase ng tao na maaari pong ma-infect nito ay yung may mga exposure sa mga bats at saka po sa mga, for example, kung kayo nagtatrabaho sa mga buyan or nag-aalaga po ng mga hayop pang agrikultura, maaari po kayong mahawan. When it comes naman po sa mga simptomas, mahirap po siyang i-identify at first kasi po ay ang kanyang initial na mga simptomas will be natawag na non-specific. So, ang isang pasyente maaaring magkaroon po ng ubo, sipon, sore throat, mataas na lagnat, no? O kahit na hindi na masyadong mataas, basta lagnat po, mananakit ng mga katawan na maaari pong makita mga around 3 to 5 days up to 2 weeks after dun sa initial exposure dun sa virus. No? Then after po nito, ang kaibahan po nito, maaari magkaroon po ng pamamaga ng brain or inflammation or encephalitis na maaari pong ikamatay ng patient. No? Okay. So pag yung sinasabi niyo pag gubrabe na pag naging malala na po siya, yan yung mauuwi dun sa encephalitis. Pero paano kasi binanggit niyo, sabi niyo walang specific parang ubo, sipon, parang katulad lang yan ng yun nga regular flu or ng COVID. So paano mo malalaman na Nipah virus ito? So lalabas na lang po yan sa test? Tama po, no? Mahirap pong ibase lamang po yung diagnosis ng pasyente sa mga initial symptoms, no? Of course, kailangan magpatingin po sa doktor, kumonsulta po sa mga eksperto para malaman kung kayo po ba ay mayroong tinatawag na possible epidemiological link doon sa mga lugar. Halimbawa, nagkaroon po ba kayo ng exposure sa tao na galing po doon o may simptomas ng Nipah virus or doon sa locality po ba ninyo kayo may exposure doon sa for example, sa mga bats, maaari din po kasi itong, halimbawa, marami pong bats doon at nagkataong infected siya ng Nipah virus, kinain niyo po yung bunga na kinakain ng mga fruit bats but nang hindi hinuhugasan o ng hilaw, maaari po kayo makakuha nito, no, ng virus na ito. At the same time nga po, gaya ng nasabi ko kanina, yung mga nag-aalaga po ng mga farm animals, maaari din po kayong mahawahan nito. Binanggit So, niyo na in short, kailangan mag-testing po. Paano ang testing nito, Doc?
So gaya po ng ng COVID, Mhm. RT-PCR din po ang way. So magsa-swab din po sa ilong kasi nga doon pangkaraniwan or sa bibig. Doon nakikita kasi pangkaraniwan or nagshe-shed yung virus. Kaya doon din po maaaring kumuha ng sample para ipatest at Mhm. para malaman or ma-confirm kung ito ay Nipah virus or simpleng flu or maaaring COVID ka din naman. Binanggit nyo na rin, Doc, no, yung kung paano yung transmission. Halimbawa, sinabi nyo, kunyari, may nakain kang prutas, di ba, na nakain nung bat na may ganitong virus. Yan yung parang animal to human. Pero pag human to human transmission, paano po nagkakahawahan? Okay. So, pagka human to human na transmission na, gaya na po ito ng COVID. So, Mhm. close contact, meaning po yung mga nagamit niya or yung mga secretions po niya, droplet secretions, maaari po itong maipasa. So, gaya po ng COVID, kasi maaari po may sipon, sumisinga ang Mhm. pasyente, or galing sa laway, tapos maaari niyo pong maihawa, close contact, pakikipag-usap, maaari po niyo itong maihawa yung Mhm. kasamahan, for example, sa trabaho o sa bahay. May vaccine po ba yan, Doc, or paano po ang treatment niyan? Okay, so ang malungkot po dito, no, I want to mention na mataas po ang mortality rate Mhm. ng Nipah virus. So sa ngayon, wala pa po tayong na-discover, wala pa ang mga eksperto ng mga gamot para dito, wala din naman po nakita pa na bakuna Mhm. against sa Nipah virus. Okay, pero so bale, iti-treat mo lang yung symptoms. Pero up to which point na umaabot po dun sa encephalitis? Actually, mataas po ang percentage, no, ng Mhm. mga pasyente na mag-develop ng encephalitis. Kaya nga po kung minsan may tanong nyo kung maari po ba ito maging kasing grabe ng Mhm. pagkalat gaya po naging COVID pandemic. Mhm. Ang tingin ko yung malabo. Mhm. Kasi sa taas po ng mortality rate, bago pa ito maipasa sa ibang tao, ang pasyente, yung index patient ay nasawi na, Mhm. namatay na bago naihawa yung. Pero pwede ka naman pong gumaling if you treat the symptoms. Ganun po ba, Doc? Basta parang hindi maiwasan yung pagkalat ng virus sa katawan? Well, maaari pong gumaling, Mhm. may mga nakita pong gumagaling, pero mas marami po, up to 75% ang Mm. kanyang mortality rate o yung chance na ikaw ay masawi sa virus na ito. Ipagpatuloy po natin ang ating usapan tungkol dito sa Nipah virus. Kasama pa rin si Infectious Diseases Specialist Dr. Alexander Huson sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balik tayo sa ating serbisyo ngayon. Kasama pa rin si Infectious Diseases Specialist Dr. Alexander Huson. Pinag-uusapan natin itong ang tinatawag na Nipah virus. Again, Doc, sinasabi ng Health Department wala pa ang bagong kaso ngayon sa ating bansa. Pero ano bang pwedeng gawin para maiwasan yan? Kasi nga may outbreak po ngayon sa India. So, ang magandang gawin po is identify kung sino po yung mga may sakit. Kahit naman po hindi ito Nipah virus, we need to identify kung sino po yung maaaring may sakit sa workplace or sa Mhm. school. Then, kung maaari po kung kayo man yun, mag-isolate or kumbaga, kung hindi naman po kayo yun, ay lumayo sa Mm. mga may sakit. Okay? Of course, we have to fortify or palakasin ang ating immune system by uh, eating nutritious foods and balanced diet. Of course, when it comes with regards to Nipah virus naman po, yung link na sinabi natin, yung iwasan po yung exposure sa mga hayop, kaya po ng Mm. fruit bat, kung kayo po ay adventurous, so at least alam po ninyo na mayroong ganitong virus. So wag po Mhm. tayong, kumari, may iba kasi nanguhuli ng bats or nagkakaroon ng exposure sa bats. And Mm. example also, yung sa mga ah, agricultural animals, ano din po, take ng extra precaution regarding like wearing proper PPEs whenever taking Mhm. care of farm animals po. Mm. Dahil nandiyan na rin kayo, pinag-usapan na rin lang natin itong mga ganitong klase ng sakit. May isa pa pong outbreak naman ng conjunctivitis or yung sore eye sa Pakistan. Alam ko dito sa atin, common ito kapag summer no? Pero may mga, namomonitor po ba kayo ngayong kaso na ganyan? At ano po ba ang dapat gawin para maiwasan yung sore eyes? Okay, so
Itong conjunctivitis naman po ay isang general term o kondisyon ng pagka nagkaroon po ng sore eyes o namumula yung mata na may kasama pang pagsasakit or parang napupuwi. Maaari itong cause ay virus. So usually mga upper respiratory tract viruses and also sometimes bacteria. Ang paraan para maiwasan, number one, huwag masyadong hawakan ng mata kung di naman kinakailangan. Number two, identify as well kung sino yung maaari kung may mga sakit. Kasi sometimes hindi lamang po naman solong conjunctivitis or sore eyes. Karaniwan, kung ito po ay viral, magkakaroon din po ang pasyente ng upper respiratory tract symptoms gaya po ng pusikon, lagnat. So kung may mga gantong simptomas, kayo or ang inyong mga kasama sa trabaho, sa eskwelahan, ay mangyari layuan muna or mag-absent, mag-isolate. Then, yun nga po, hygiene din po ng kamay ay very important pa din po when it comes to curbing itong pagkalat ng ganito conjunctivitis na out. Pero tama po ba, may certain panahon po ba na mas madalas yung mga ganyang kaso or kahit anong, halimbawa ngayon, tag-ulan, may mga namomonitor po ba kayong ganyang kaso ng sore eyes pa rin? Meron pong sore eyes, no? Be it summer or rainy season. So, kumbaga, wala naman po talagang certain na times na mas common ito. Pero of course, halimbawa po, kung ang certain virus ay common during tag-ulan, then during the tag-ulan season, marami po magkakaroon ng sipon and some of them will also present with conjunctivitis. Meron din naman po pag summer, dahil nga po ay humid naman ang panahon, nagkakaroon po ng conjunctivitis. Huli na lang po, Doc, kasi yung pinag-usapan natin, mga ang bottom line dyan, ang key dyan ay yung palakasin ng immune system. Ano po ba ang inyong tips para palakasin ang ating immune system, Doc? Pakibigyan ng ating mga viewers. Okay, so number one, syempre, kung ano po yung kinakain natin, yun yung magpapalakas sa atin. So kung kung kayo may mga maintenance medication din also, like yung mga ating kababayan na may hypertension, diabetes, no? Make sure po na mainom ninyo inyong mga maintenance medications. Also, magpa-regular check-up sa mga doctors. And of course, yung pagiging sensitive do sa ating environment. Maglayo kung kayo may sakit, proper hand hygiene. So, ito yung mga bagay na natutunan po natin yung pandemic. Huwag nating kalimutan dahil ang mga infection at viruses ay nandyan po lagi na nag-aabang na maaari po mag-re-emerge ulit. Maraming pong salamat kay Dr. Alexander Huson ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases.